Yan, welcome po sa Okay. aming live stream. Ito po ang aming unang Welcome, episode, welcome. si Daus. Ito po ang pilot. Ako po si Bertong Batrip at Mm. magandang umagahan, tanghalian, merienda, hapunan sa inyong lahat. Kung anong oras nyo man mapakinggan ng aming live stream na ito, kung hindi man kayo makapanood ng live. At kung nanonood ka ngayon ng live ay mag-comment ka dyan sa baba para malaman namin. I-comment mo kung tiga saan ka para malaman namin kung saan na nakarating ang aming unang episode. Di ba? Yan, Ako nga pala si dahil pilot episode natin, maging mild muna tayo. Oo, Dahil kumbaga, warm up napapanahon muna. ngayon, Semana Santa ngayon, ito muna ang pag-usapan natin. Oo, ngayon ay Ah, ika-20, ano nga yan, Biyernes Santo ngayon, di ba? Biyernes Santo, Biyernes Santo. ika-Marso 29, taong kasalukuyan ngayong panahon na ito. At ngayon mismo ay Biyernes Santo. So, So, ito ang ang ating aming unang topic, ay, daw, ano ang Semana ating Santa. Semana Santa. Semana Santa. Start na Oo. tayo. Yon. Ayun. Sige, Napakapit. umpisahan mo, Okay. brother. Sige, Semana Santa. O sa madaling salita ay Holy Week. So, mayroon naman, nagtataka tayo, bakit ba paiba-iba ang Holy Week, di ba? Lalo na't ito ay tumutukoy sa mga linggo na bago mamatay si Jesus Christ, nung nagkatawang tao siya. Ano nga, bakit sa tingin mo, Brad, Daws, kung bakit paiba-iba yung Semana Santa taon-taon? Ito 'no, hindi naman meaning de ngayon pa lang sabihin na natin na dati tayong Katoliko, 'no. So, tapos ngayon umiba tayo ng ng direksyon. Pero siyempre natin may mga karanasan tayo diyan nung ang totoo niyan nung una, panahon namin, mga ganitong panahon wala pang internet. Talagang nakakainip yung ganitong araw. Wala kang mapanood sa Oo nga, TV. parang Ang kinakain mo puro lumpiang hubad. oo, kasi di ba bawal naman, Bahuli karne. kaya nga, eh. Pero Ginataan sa kubol, di galing sa ba, kubol, oo, di mga ba, pabasa, Daws, kainin. kaya paiba-iba kasi sinusundan niyan ng tuwing kabilugan ng buwan. Kaya kung mapapansin niyo, natapat ang kabilugan ng buwan ngayong Marso 29, Hmm, taong kasalukuyan, 2024. Tama ka nga diyan at marami tayong karanasan bago tayo nag-iba ng ating relihiyon. Tayo ay dating mga Katoliko at marami tayong mga karanasan at mga kasabihan ng ating mga magulang ng mga una sa sinasabing Semana Santa. So, tama ka diyan, 'di ba? Parang sinasabi nila 'pag Semana Santa, bawal kumain ng karne, bawal ano. Pero ano ba yung karanasan na hindi mo malilimutan nung ikaw, nagdiriwang pa ng Semana Santa, Daws? lahat, lahat. Kasi pagkabata ko hanggang sa magbinata ako, isa lang ang karanasan ko sa Semana Santa, nasa bahay lang, kumakain ng gulay, 'di lumalabas. Kumpara mo sa mayayaman siyempre nasa Boracay sila, kayo kagaya niyo, Oo, nasa hindi. kayo namamasyal kayo, swimming Ay, sa beach. Kami mahirap lang kaming pamilya, sa bahay lang kami, nunood lang kami ng mga nagpipinitensya sa kalsada, yun. ah, hindi naman kami although lumaki din kami ako pamilya ng mga Katoliko. Natatandaan ko 'pag Semana Santa, siyempre yung mga ayun na ikaw, huwag ka ika lalabas diyan, kukuhanin ka, ika lang hampas dugo, 'di ba? Yung mga panakot sa mga bata dati. Tsaka
kung naalala ko nun, kasi sa parang sabihin na nating probinsya o barangay dito sa amin, doon kasi marami talaga nagpepenitensya o nagdiriwang ng Semana Santa na kung saan yung ano pa lang, marami tinatawag 'di ba? Una, gapang. Alam mo ba yung gapang, Daus? Hindi. May gapang pa sa amin, ang uso lang kandarapa, eh. Yung Kadarama. bang ano, yung ginaganon sa likod, nahampas mo yung likod, na may Ah, ano, susugatan yung likod. oo, sa amin, Parang may ganito yata, may video yata tayo rito. sige nga, maibigyan tayo ng kwento. Ayan na, saan bang barangay? Saan bang lugar 'to? Sa Bulacan yata 'to, eh. May ano sila, may Parang parang ano, ano, parang koryo, mga, oo, parang, may koryo, may parang ano, koryo, oo, parang kagaya nga sabay-sabay. niyan, 'di ba, parang nakikita naman natin parang mga Spartan 'no, kaya nung mapapansin mo walang mga tao sa paligid kasi parang tatatalsikan ka talaga ng mga dugo nun, Pero 'di ba sinasabi nila na yung mga ano, kaya hindi, kunwari natalsikan yung kotse mo o bike mo, sabi nila, 'wag mo daw punasan, hayaan mo daw kusang mawala kasi daw, swerte daw, nakakalinis daw, yun ang sabi nila dati. Siyempre tayo as a bata, ating kabataan, siyempre ano tayo, parang nakakadiri, 'di ba, tatalsikan ka ng dugo. Parang hindi naman tayo sa takot, pero parang 'di ba, parang kumbaga unsanitize yung ano, at saka maraming mga sakit na puwede makuha sa pagsasamil ng dugo, paano kung natalsikan ka sa bunganga, nakakastomach. May Oh, 'di HIV, may HIV pala. kaya tayo nagpipinitensya. Ayun, so ayun, una, siyempre pabasa. Yan isang linggo tatapusin yung pasyon. Tapos yan, iba-ibang mga tono. Meron pang, iba-iba, magugulat ka na lang, parang may nag-a-rap, parang may nagpa-pop. Kumbaga, yun ang nakaugalian. Sa mga gano'ng paraan, nakakapag-celebrate sila ng Semana Santa. Tsaka yung sinasabi ko sa'yo, Brad Daws, yung ano, yung gapang, yun yung ano, naglalakad ka tapos may gagapang ka. Tapos 'pag hinto mo ng kanto papaluin ka ng ano, sinturon o kaya ng tsinelas para yun, parang gano'n. Imbes na sugatan mo yung sarili mo, nagpapapalo ka na lang. Naalala ko nun, 'di ko makakalimutan, Sumama ako dati sa ganyan, ako yung tagapalo. 'Di ako napapalo ano. Bumuelo ako, 'no. Tapos tsaka ako bumuelo, pagbaksak ng tsinelas ng gano'n sa puwet ng ano, gumulong, parang naasinan. Siyempre, nakipalo lang naman ako. Siyempre 'pag gano'n, hindi pala dapat lakasan kasi baka hindi na makagapang, baka umuwi na. Ikaw ba, mga experience mo, mga ano, Bratos? Ayun, yun nga, kasi minsan lang naman ako nakakapanood ng mga sinakulo, eh. Wala namang masyadong sinakulo rito sa lugar namin. Alam ko sa bandang ano, kabilang bayan meron, kasi may nagpapapako ro'n, eh. Siyempre, Oo, nanay ko mahigpit yun, eh. Hindi talaga kami pinapalabas talaga 'pag ganyan. Kaya hanggang nood na lang kami sa ano, kalsada, mga nagpepenitensya. Iba-iba rin, may mga nagpapasa ng krus, may ayun nga, yung mga nagpepenitensya, bawat kubol matapatan, ano yun, dumadapa ang mga yun. Ta's may pumapalo rin. Kagabi lang, nadaanan kong may gano'n. Merong hmm, ano, kanina nga, pagluwas ko, kasi ano, ta-tricycle lang ako, yun, isa sa mga pakilala ko sa sarili ko, tricycle driver po ako. isang magiting na Oo, propesyon. tricycle driver, oo. Nadaanan ko, ano, nahuli yata siya ng ano, pagpipinitensya, mag-isa lang siya.
malungkot siya, walang nanonood sa kanya. Yun yata ang isa sa purpose noon eh. Kailangan mapanood ka ng marami. Nalungkot. Eh kanina, malungkot siyang walang nanonood sa kanya. Ayun lang eh. Kasi kahapon yata yung talagang yung Huwebes yata talaga yung yung dagsa ng mga tas Biyernes pahinga na. Eh di siguro nagising ng maaga ng Huwebes. Kaninang Oo, Biyernes na litensya. Kaso saka wala yan, nang audience. saka yan, di ba, sa Semana Santa marami nakapaloob dyan eh. Eh, dati nagpunta kami dun sa isang lugar, magpapahilot. Magpapahilot eh. Ngayon, yung palang namin napahilutan merong merong kakayahan na nakakakita o nakakagamot daw, mga faith healers pa kung tawagin. Sabi, gusto mo ba ng ng mutya o kaya lang ng anting-anting bumalik ka sa Semana Santa kasi malakas kami doon. Kumbaga, siyempre, kanya-kanyang paniniwala sa atin ay di ba? Meron nga pala ganyan, 'di ba, yung mga albularyo sabi nila Oo. malakas ang kapangyarihan nila kapag ganitong panahon. Yung mga Oo nga umakyat pa sa Mount ano ba yun, Mount Anao? O Banahaw yata yun. Banahaw. Oo. Basta kung minsan doon nakatira si Mang Sinukuan. Oo, yung Sinukuan. marami mga pinupuntahan sila dyan eh. May nabalitaan ako. Umakyat daw sa bundok yung mga albularyo. Tapos meron silang pinupuntahan na parang kuweba na sobrang kipot ng daan na parang gagapang ka talaga. Tapos kapag ikaw hindi ka karapat-dapat, hindi ka daw makakapasok. Hindi ka So, kasya. hindi ka kasi. Pero yung Oo nga, parang ang naano ko yun, yung kwentong yun. Oo, di ba? Mga ganyan, mga karaniwang ganitong panahon, nagpapalakas sila doon. Kumbaga, ang ating paniniwala sa ganyan, nakalagay naman sa Biblia na talaga may mga mangkukulam, manghuhula, manggagaway. Kasama naman yan na talagang nag-i-exist sa ating panahon. Di ba? Kaya, yan ay isa sa mga nakakonekta sa Semana Santa. Lalo na ngayon, at anong oras? At ngayon ay alas 10:47 ng gabi. At sa panahong ito ay sinasabing patay na daw po. At namatay na Kanina nung pa. kanina pa patay, di ba? So para sinasabi nila ay malakas daw ang kadiliman dahil nga patay daw si Jesus. Yun lang kasi ang mga paniniwala. Parang hindi rin. Ang daming masasaya sa labas eh. Kaya nga, siguro, iba-iba na reliyon eh. Hindi katulad nung araw talaga marami May nanginginig ba ngayon? Parang wala na. Mga parang naniningil. Tawag doon? nangingilil. Nangingilin. Ay, parang nag-ayuno? Panahon namin madalas yun. Taon. Nangingilin. Paano yun? Parang Ngayon parang pag-ayuno? wala na. O yung bang kino-commemorate mo yung kamatayan ni Jesus. Oo, dun, Talagang hindi hindi ka kumakain ng karne, hindi ka lumalabas ng bahay talaga. stricto, no? Tsaka may mga sinakulong yung mga artista na gumaganap sa mga bayan-bayan. Mga simula nung dinakip hanggang sa pinako hanggang sa mabuhay na maguli. Siyempre, tayo ay maliwanagan na dyan. Kasi, siyempre, alam mo naman natin na namatay mo ng kanyang katawan tao nun, pero nabuhay naman siya ng ikatlong araw. So, yun nga yung tinatawag nilang Easter. So, kahit na taon-taon ay sineselebrate nila ito, ang paniniwala nila pagsapit ng Biyernes Santo ay ang kasamahan ay magpupugay. Atin, naniniwala na Diyos ay buhay. Na napatay man siya sa katawan, pero yung kanyang espiritu ay hindi mapapatay. Kaya hindi makakasingit pa rin yung mga yan. Pero siyempre,
Depende sa inyong paniniwala ay kumbaga yung kapangyarihan ng isang bagay lumalakas kung iyon ay pinaniniwalaan mo ng malakas, di ba? Yung mga kumbaga pag wala kang kontra, naniniwala ka dun, talagang umi-effect. Pero yung iba, siyempre, alam naman natin na kapag Semana Santa, yung nga, stricto sa pagkain, tapos maraming speaking of may mga napapanood ka ba dati na regarding dyan sa Semana Santa o mga pelikula o ano? Oo, yung Passion of the Christ. Sikat na sikat yun. Oo nga And eh. ito, buti na what a coincidence. May video ko dito. Ay, Coincidence. Ito, coincidence. Nagkataon po. Wala. Ayan. Ayan yung nahampas siya. Oo, yan yung whipping ng paghagupit. Kasi sa kaalaman ng iba, hindi lang naman siya basta pinakulang di ba? May isa sa mga parusa sa panahon na yan, yung pamamalo, paghagupit. Oo. Kaya nga mayroong mga tinatawag na hampas dugo ngayon, di ba? Yun eh. Dito kinuha. Oo, niya kinuha yun yung paghagupit. Kasi nung dyan sa palabas na yan, sabi ni no gobernador na hindi ko nakikita na dapat siyang patayin. Kaya hahagupitin ko siya tsaka papakawalan. Ayan yung parusa na igilawad sa kanya sa palabas na yan. Makikita nyo. Ilang palo bang binigay sa kanya? Alam ko kung mayroong translation, alam ko 100 eh. 100? Oo, nakahagupit sa kung di ako nagkakamali sa mga listeners natin dyan, kung may nakakaalam, pwede kayo mag-comment down below o ilang hagupit talaga ang kanyang sinapit. Nakita nyo, talsik na yung dugo. Talagang hindi pala kontento. Sabi nila parang masyado laman daw, di ba? Masyado laman daw yung ginawa ni Mel Gibson regarding sa pagpapakita ng pagpapahirap. Pero siguro as an artist o kaya director, makikita niyo yung art na sila sabi diyan, ganito pinahirapan. Ganito hirap. Oo, parang ganito pinahirapan, ganito tiniis para sa ating mga kasalanan. At kaya makikita nyo, halos halos wala lang latay na batera. Lapay-pay na. Hindi na makakapagbuhat yan pag ganyan. Nagbuhat pa siya ng krus. Oo, kita mo. Kaya, kumbaga, para sa after yan, kung sa mga nakakapanood ng Passion of the Christ, pagkatapos ng sandali na yan, paghagupit, hinarap ulit siya sa mga tao na, ito na, papakawala ko na kasi hilagupit ko na, pinarusahan ko na, ano pa ba gusto niyo? Pero yung mga tao, sumigaw, ipako sa krus, ipako sa krus. Tapos yung gobernador ay naghugas kamay, pinakita na wala siyang kasalanan, naghuhugas kamay, na parang hindi lang ginusto yun ng mga tao. Yun yung part kaya pero yan ay nakatakda naman mangyari bago pa ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Na yan ay kailangang maganap dahil yan ay para matubos ang ating mga kasalanan. Ikaw, Brandos, ano bang masasabi mo? Ang masasabi ko, saan?
Just sa Passion of the Christ na yan, sa It's a good ano, movie. Magandang palabas siya. Nakakaano. Pero siyempre, tayong medyo may nalalaman sa ano. Para pag sa atin, overacting. Sabi over OA. Pero palagay ko gusto lang iparating yung may mensaheng iparating si Mel Gibson para makapukaw ng atensyon natin na hindi biro yung mahalatigo ka ng walang bilang. Ang alam ko walang bilang yun eh. Pagkakahagupit sa kanya na ano, nawala sa bilang sa sobrang dami, nawala na sa bilang. Oo. Actually nga, kung papanoorin mo yung pelikula na yun, talagang yung yung mga humahampas, napagod sila eh. Yung sila na nahirapan na humingal na sila, kakahagupit. Gano'n ka, Oh, nilagyan pa siya ng ano, koronang tinik ah. oo. Yung tinik Pero, gawa sa oo, kaya talaga, kumbaga, hindi biro eh, no? Parang, kung i-emphasize mo, parang talaga sobra. Kumbaga ito eh, sabi nga eh, after daw nilang manood ng Passion of the Christ, eh, meron daw na nagsisi, o kaya eh, kumbaga naka-move sa kanila para magbago regarding dun sa ginawang pelikula. So parang yan isa sa mga paraan upang maitawid ang mga karanasan ng ating mga kababayan regarding sa Semana Santa na ilan sa aming mga eksperyensya o karanasan ay katulad ng mga karanasan namin nung bata kami na nagpapasal ng kurus o kaya eh ikaw ba, Brad Daws, nakakita ka ba na pinapako sa krus ng live? 90. O, kasi alam ko doon sa Kapitangan, doon talaga yung napapalabas naman niya sa ating mga telebisyon na sa Paumbong yun na. Kapitangan. Oo, sa Paumbong Oo, sa Paumbong sa Kapitangan, sa Barangay Kapitangan yun eh. So parang talagang dinadayo yun, napakuan. Pero Marami naman ano, tayo. mas sikat yata sa San Fernando, Pampanga. Oo, Ano ba yun? San talaga Pedro makikita mo. Aputol. Oo, kaya overall, parang ang ating gusto isabihin ngayon ay Semana Santa, ang kahalagahan ng pagkadiriwang na ito o pag-alaala ay isa sa mga dahilan nito, kumbaga parang isa sa mga paraan upang maalala natin yung paghihirap o ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo para matubos ang ating mga kasalanan sa sabi nga sa Bible, 'di ba, sa Galasa, sa ano yun eh, Gawa 20:28. Yun yung yung parang tinubos na yung iglesia ng Diyos sa kasalanan ng sanlibutan. So, yun yung mga ilang mga So, yun, para sa akin, ang masasabi ko dyan, parang nakakalungkot lang kasi, di ba, para sinasaktan nila yung sarili nila. Eh, alam naman natin na, syempre, ayaw ng Diyos na nasasaktan tayo. Kasi mahal niya tayo, di ba? Saka hindi naman yun ang paraan para malinis ang kasalanan mo eh. Di ba, Brad Dobbs? Ano naman ang intensyon nung mga nagpipinitensya, di ba? Baka ang intensyon nila ano, mabuti naman na sinasaktan nila para pakitang na nagsisisi sila. Oh. Oo nga eh, no? Mas mababalitaan mo yung pagkatapos maghampas dugo nagiinuman dun sa kanto eh. Yun mga karanasan na hindi naman natin maitatanggi
Sabi, tsaka Kasi iba parang naliligo, 'di ba? Naliligo daw sa ilog para ano, para yung ma alat, mas oo. ma-infect yung sugat nila para mas mas pinitensya dating. Ang dumi na kasi ng ilog na yun. Kaya nga yung mga floating submarine yung mga pasintabi po sa mga kumakain. Siyempre, pag tayo mahirap, tayo ay kumbaga sa mga fly away, ano? Pagkatapos Susupot, dumumi, oo, 'di ba? Isusupot mo susupot, lang yun. kaya hagis. Babalibang mo. Karaniwan, wala lang ganun diretso na sa ilog, 'di ba? Minsan Kaya, sumasabit sa puno yun eh. oo, sumasama sa mga fly away, no? Kumbaga, talagang, Ingat ingat na lang yung mga nagpipinitensya kung talagang nila yan, kanilang tawag nila diyan, panata nila, wala naman tayong oo, wala naman tayong karapatang pigilan sila. Puwede lang oo, tayong magbigay ng ng payo na hindi naman kailangan gawin 'yan. Pero kung talagang sa inyo iyan ang paraan niyo na pagpapakita na nagsisisi kayo, mag-ingat kayo. oo, Huwag na kayong kumbaga manlublog sa ilog, kasi madumi lang. mai-infect 'yan. May kilala akong nasugatan yung paa niya, natilansikan lang ng tubig baha yung paa niya, na-infect Na na leptospirosis. parang gano'n. Naku, oo Kumbaga nga, alam mo ayun, naman ngayon, yung leptospirosis ano, nakukuha sa ihi ng daga na nahalo sa tubig baha, 'di ba? ang Kaya ilog natin ngayon, lalo kung dito sa Ilog May Kawayan, naku. mm, Balita nga nung araw, alam mo ba alin? yung pagoda, yung lumubog sa Oo, Mokawat. oo, I i Ilog May Kawayan yun, yung inanuhan na yun, tawag dun Ilog May Kawayan, napakarumi nun. Nung lumubog mm. yun, ang balita hindi talaga namatay sa lunod yung mga namatay sa baho nung ilog. Sa Ilog, sobrang baho, nasupok, dun sila dun sila namatay. Makakalangoy pa sana kaso hindi na nakalangoy. luma Sobrang nadiri na, 'no? pero di di biro yun. Yun, Oo, kasi posibleng documented yun. mangyari yun, 'di ba? Documented kasi Oo, toxic yun, eh. Toxic mm. ilog ng May Kawayan. Dito yata tinatapon yung galing sa pabrika ng Valenzuela, eh. Kaya nga, Konektado dun. tsaka maraming mga bagay na gaya niyan, ito napag-usapan natin kasi doon karaniwang naglulublob yung mga pagkatapos magkampas dugo, naglulublob sa ilog. Kaya namin ito sinasabi na may connection dito dahil hindi na nga sanitary o hindi na nga mabuti na doon, lalo na sa mga ilog ngayon. Kaya ngayon, sabi ni Daws, ano daw, sa May Kawayan toxic na. Lalo naman, dito lang sa atin yung mga bangkay di minsan di mo na napapansin lagyan ka lang ng bato sa paa tali ka lang dun, di ka nalulutang ta's yung bulok na katawan mo hahalo na yun sa ilog. Sa atin pa Napaka ng halimbawa mo. Puwede namang patay na hayop. Talagang oo, tinalian ng bato yung paa mo, oo, sabi nga, talagang torture. alam mo naman natin kaya nga the mediator, may mga hindi namimidya sa ating Aba, panahon, 'di ba? mukhang may alam ka, Bertong Patrick. Mukhang may Aba, alam ka. abangan Sa ibang natin. pagkakataon siguro, Ibang i-expose mo ba pagkakataon, 'yan? oo, siyempre. Yan Kailangan ang kasi magiging siyempre natin. ito pa, may natagpuang kalansay sa may likod ng Kamalig. Pero sa kasamaang palad, dahil ito ay hindi sikat o hindi kilala o baka pulubi lang na namatay, hindi na-media. Kaya itong mga Kailangan ganitong, 'pag ganyan kailangan mediator, tama ka dapat may diyan, mediator. yung mga ganyan, yung mga Puntahan nakakaligtas sa natin, pupuntahan dapat natin 'yan. dapat 'yan. Tayo At ang ito'y magko-cover. puwede. Ito'y aming Alang-alang sa ating one audience.
Tama yan. O kung sino ka man, binabati ka namin at ikaw ay naligaw Nanonood. sa amin, nanonood sa aming live stream. At maraming salamat sa iyong pagsuporta. At sana marunong ka ng Kagibunsin technique times 2 times times 2 para dumami Palagay ka ko ng kamag-anak mo 'to. ayun lang, kung sino ka man, salamat sa suporta. Uy, Eh, sa nakiki di po nakakakilala, yan pong si Bertong Bad Trip ano po yan, dugong bughaw po yan. Galing po sa angkat ng ano yan, ng mga ano, bayani. Ang lolo po hmm, niya ni ano, unang ano, parang gobernador general ng isa sa ayun, mga bayan unang sa ano, Bulacan. unang mayor, kasi, Alkalde, ah, oo, unang kasi, alkalde. tawag noon ay, ngayon, punong bayan, 'di ba? Do'n, ang tawag ay presidente munisipal. Oo. 'Di ba, ang tinatawag niyan ay, sabi nga ni Brad Daws, ayan ay kami ay from both father and mother side, dahil nga nabanggit mo na din. Yung sa mother side, bayani yung lolo ko ng World War II. Kasama siya sa Death March. At saka may documented yan, makikita mo sa libro o sa kasaysayan. Isa sa mga nasama diyan, sa mga nakilaban nung panahon ng giyera. Ngayon naman sa father side naman ay, gaya nga ng sabi ni Daus na unang, presidente municipal after nung pananakop ng Kastila. So panahon ng Amerikano, dito sa ating bayan ay tayo ang great-great-great-grandfather ko ang, naging unang presidente municipal na bago siya naging presidente municipal nung panahon ng Kastila o ng Revolusyon siya ay, naging treasurer at saka secretary ng katipunan dito sa ating lalawigan Mm. ng Bulacan. Kaya Kaya ayan, ano, mag-aano tayo ng isang episode diyan kasi mayaman ng ano nito kasaysayan ng pamilya niya, kasaysayan. Gagawa eh, natin ng ano 'yan, ng episode kaya, review. ayun puwede 'no, Kailangan mga parang ano 'yan, mga ilang ano ba 'yan, mga 8 oras ba 'yan? Pag-uusapan na hindi naman, kumbaga i-ano ako, natin, oo, ano i-ano natin, natin, i-compact natin. i-schedule natin, Oo. kumbaga, gawan natin Kasi ng, pakita mo rin mga video ng mga ano, yung mga libro, kasaysayan oo. kung saan nakasulat yung mga angkan mo talaga. Oo, oo. Mention. Actually ano nga, 'no, may ginawa rin akong pelikula diyan, Andun yung mga Ayan, documentation kasama dun, andun na sa pelikula na yun, na napalabas sa mga sinehan sa Bulacan noong, 2014. So, kakaroon tayo ng bukod na talakayan regarding diyan sa status ng ating pambansang, ah, Historical Commission of the, Pambansang Historical Commission of the Philippines. At saka ng National Museum kung ano ang stand nila, ano ba ang nangyayari. At, ako po ay, makakapagsabi dahil ako po ay, naging OJT sa National Historical Commission of the Philippines o on the job training sa ating, universidad. At, bukod dun ay, talagang tinutukan namin ng 13 taon ang kasong ito, at ang kasong iyon ay, aming ididetalye sa susunod nating mga talakayan nating, The Mediator. Kasi, actually itong The Mediator na 'to kung mapapansin niyo, kita niyo naman, 'di ba, Mediator tapos may Thor hammer, 'di ba? Mediator, pupukpukin natin sila ano. oo, 'di ba? Parang kasi yung mediator, una yung salitang mediator is tagapamagitan, 'di ba? So, parang dapat namamagitan ka. Ikaw ay balita, dapat ikaw ay hindi bias. Ngayon, yung Thor hammer, alam naman natin kung sino ang mga fans diyan ng Avenger na itong si Thor, yung kanyang hammer ay hindi basta nabubuhat o hindi basta-basta nakukuha ng kahit na sino na hindi karapat-dapat na mamuno sa Asgard. Kumbaga, ang ibig namin sabihin, ito ay hindi basta-basta na napupunta kung kani-kanino lang. At, alam naman natin na yung salitang mediator ay may media sa kanyang salita.
So, yun ay aming naisip upang ibahagi ang mga karanasan ng mga iba-ibang mga pwedeng mga expose o mga iba't ibang mga balita na hindi na ibabalita sa ating social media or mga TV. Kaya dito kami ni Daus at ako si Bertong Batrip para sa inyo, para sa aming mga taga-subaybay na magbabalita kami ng tapat sa aming kung anong aming narinig, aming nakita ay siya namin ibabalita sa inyo. Ikaw, Brad Daus. Yan, at dahil diyan tayo magtatapos sa Pero pag-uusap ngayon. ang huli nating segment ngayon ay isang paalala. Ba? Serbisyo publiko tayo. Oo, ito ay isang paalala para sa ating mga kababayan ngayong panahon na ito. Ikaw ba ay ito, panoorin natin. Mga paalalang pangkalusugan laban sa whooping cough. Ang pertussis o whooping cough ay isang nakahahawang sakit sa baga na sanhi ng bakterya ng Bordetella pertussis. Ito ay nagdudulot ng matinis at ipit na paghinga matapos umubo. Naipapasa ito sa pamamagitan ng respiratory droplets at maaaring tamaan ang kahit sino sa anumang edad, lalo na ang mga sanggol at bata. Kabilang sa sintomas ng whooping cough ang sipon, lagnat, ubong dalahit, paghihilig, pagsusuka, at pangingitim o pagkukulay asul. Matagal ang gamutan ng pertussis at maaaring magdulot ng nakamamatay na komplikasyon. Para makaiwas sa whooping cough, magpabakuna, maghugas ng kamay, mag-antibiotics, magtakip ng ilong at bibig kapag umuubo o bumabahing. Agad din kumonsulta sa pinakamalapit na health center kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Ayan, nakikita naman po natin ayon sa DOH, ang pertussis sa ngayon ay nasa bandang Iloilo. Tama, Brad Daus? Oo nga. At Ang dami na yata casualties dami doon. ng kaso. Kaso ang ano natin, ang kawawa yung mga bata. Kasi ito ay parang komplikasyon yata ng COVID-19 na para kang mauubusan ng hininga eh. Parang whooping cough pa. Yung parang bang mahihimatay ka. Naalala ko dati, ubo ako ng ubo, nahimatay ako. Yung pakaramdam na ano eh, yung tipong ubo ka ng ubo, yung puro palabas ng hangin. Kailan yun? Nung siguro, Buwan na ba yun? Buwan na? buwan na yun, Brad Is Daus. So, sa'yo galing yun? pwede lang, Hindi talaga. Nagpunta ka ba ng Iloilo? hindi naman. Kumbaga kasi siyempre, uso ngayon ng ano, Hindi, siguro ngayon sa sobrang ubo, nakakahimatay na. Sa sobrang ano. kasi ako personal ako naranasan ko kasi pag ikaw umuubo ka, parang ubo ka ng ubo. Yung ubo na puro palabas siyempre, pag umuubo ka, di namang ubong pahigop. Ubong gano'n, di ba? Sinasabi ko yung parang ubo na pabuga ang ubo eh. So pag ikaw sunod-sunod kang umubo, kakapusin ka ng hangin. Nangyari sa akin yun. Ano yun eh, gabi. Tapos na ano ko, nahimatay ako. So buti na lang, parang nagtaka yung kasama ko dito. Ginigising ako, parang totoo pala ako yung parang sa pelikula, yung parang lumalabo yung screen. Parang makikita mo yung unti-unti lumililaw yung nasa paligid mo. Yun, so parang Ako yun, rin yun ang naman whooping. nahihimatay dati. Kaso sa gutom. Himatay Ilang naman. beses ako namatay sa gutom. Ayun. Dahil sa eskwelahan. Kasi pumapasok ako, di ako nag-aalmusal. Siyempre, mahirap lang kami. Mm, Yung tanghalian at hapunan lang wala kaming agahan. Kaya mm, madalas ay mabuti naman awa ng Diyos nakaraos, di ba? At kasama natin ngayon si Taos. ngayon Siyempre, nakakapag-agahan na ako. oo, di ba? Kaso walang hapunan. Inusog ko lang. Lumabas Ayun na lang. rin. Kaya natin yan. Kumbaga, siyempre, sa awa ng Diyos nakakaraos tayo sa araw-araw. Kaya Siyempre. yun, mag-iingat tayo kasi ito ay highly contagious o kumbaga sobrang nakakahawa. So, kumbaga,
parang ito ay naipapasa sa ubo, parang COVID, parang gano'n, eh, parang droplets o ano, parang nakakapapasa sa kunwari may ubo ka, napapasa mo, nahahawa ng ubo sa'yo. Kaso ito ay specific na bacteria ng pertussis, kaya 'yun ang tinatawag ng bacteria na 'to, na hindi pangkaraniwan kasi siyempre mahirap 'yun, eh, yung para kang kakapusin ng hininga. No, dry cough o higit pa. Kaya dapat siguro tayo talagang mag-ingat at alam natin na tayo ay mapapahamak or ano, wag na tayong sumuong. Wag nating subukin ng Diyos na kung ano, kumbaga alam mo na palang mapapahamak eh. Tapos pagkatapos pag napahamak ka sisisihin mo, 'di ba? Sisihin mo ang Diyos. Kaya ang sinasabi lang natin, ang ating pagkalayo sa sakuna ay ang pagkalapit natin sa Diyos. Gaya nga ng ating napapakinggan sa ating kuya, 'di ba? Kaya ito ay ating dapat panatilihin na ang ating pagtitiwala ay palagi ay sa Diyos pa rin. 'Di ba, Brandos? Yes. At siyempre, wag natin kakalimutan lagi dalangin sa poong may kapal. Yan po, ako po Tama si yan. Daud. At ako At naman po, ito po ang bedroom unang bad trip. Diba? Yung unang episode. Masensyahan nyo na po ang aming mga abscess at maraming salamat po sa nag-iisang aming nanonood. Umalis na ba o hindi ba? umalis na eh. Nawala. Muntik na. Muntik na. Sumilip. Sumilip lang. Baka magre-replay. Uy, mapapanood nyo naman ito. Ito naman ay pwede nyo mapanood. Kaya sana ay may natutunan kayo o na-share namin sa inyo ang aming konting karanasan at kaalaman regarding sa mga bagay sa Semana Santa. At muli, kami po ang The Mediator. Ako po si Bertong Badtrip na laging bad trip sa mga pasaway na mga tao. Ikaw, At ako Brad. po muli. At ako po muli si Daus. Maraming salamat po. Brad Daos, tama yun. Asan ang ating ending?